masaya po tayo ngayong umaga. Engineer Palermo, aga-aga pinapainit ni Engineer Palermo ulo ni Ma'am yan. Kanina pa nakaganon si Ma'am, masakit ulo niyo. Masisilaw po kayo. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsihal, sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Una, gusto ko magpasalamat sa mga national government agencies po natin, BFP. Maraming salamat, si Colonel Angot nandyan po, ating PNP, sa mga kasama natin, lalo na mula sa institutional sector. At muli po tayo nagpapasalamat sa mga nagdo-donate ng dugo. Alam na po natin kung gaano ka-importante ito. At alam naman din po natin na kaya sila nagdo-donate ng dugo, hindi po para sa kahit anong kapalit na insentibo. Ginagawa po nila ito dahil gusto nilang tumulong. Pero ito po mga incentives galing sa ating blood collecting team. Nandiyan po si Ma'am Myla, syempre si Doc P. Ay inagawa po natin ito para makatulong man lang dun sa mga nagdo-donate ng dugo. Kasi talaga nakita natin yung commitment nila, kahit walang kapalit, kahit wala silang every 3 months, talagang ginagawa po nila ito. Parang naging parte na ng buhay nila at ng routine nila. Kaya sa mga regular na nagdo-donate at pati sa mga nagdo-donate paminsan-minsan, maraming salamat. Sana hindi po kayo magsawa. Sa blood collecting team natin, congratulations. Maraming salamat din po sa inyo. Isa na lang po, gusto ko lang pong batiin sana. Nandito po ba, meron po ba tayong mga kasama dito ngayon na empleyado na kaka-permanent lang po, kaka-regularize lang po sa inyo? Nandyan po, taas naman ng kamay para babati po namin kayo. Medyo marami po, Congratulations po sa inyo. Alam ko pong deserve nyo po yan dahil kung hindi naman po maganda yung record ninyo, kahit anong ginagawa natin na mass regularization program, kung hindi maayos yung trabaho ninyo, hindi kayo mapapabilang sa mga na-permanent o na-regularize. Kaya deserve nyo po talaga yan. At para sa kaalaman po ng lahat, tayo po ngayon sa lokal na pamahalaan ay masasabi natin, trend-setting po tayo, dahil natapos na po natin ng mga 5 years and above na casual at ngayon po, pinapermanent na natin ang mga 3 years and above. Nagpa-permanent na po tayo. Ayoko naman sabihin only in Pasig, pero siguro ilan lang po tayo na gumagawa nito. Kaya sana po ay huwag nating baliwalain yung pagkakataon na ito. Ito pong pagpa-permanent sa inyo, alam niyo naman po kung bakit natin ginagawa ito. Tuwing personnel selection board, pag may pinapermanent tayo, ay hindi po ako nagsasawa na ipaalala sa ating mga kasama kung bakit ba natin ito ginagawa. Hindi po ito ginagawa dahil wala lang. Ginagawa po natin ito kasama sa mas malawakang reforma at pagbabago na ginagawa natin sa larangan ng human resources o HR. Dahil una, naniniwala po tayo na ang pinaka-importanting bahagi ng isang organisasyon ay hindi po ang building, hindi po ang gamit, kundi ang tao. Pinahalagahan po natin ang ating tao dito sa lungsod ng Pasig. Kaya kung ano yung kaya nating ibigay, kung ano yung benepisyo na ginagawa, kung ano yung kaya natin, hindi po tayo nagdadalawang isip. Hindi lang po mass regularization, yung programa natin sa HR, marami pa pong iba. Mula sa recruitment, selection, and placement hanggang sa rewards and recognition, pinagtutuunan natin ng pansin ng lahat ng pillars ng human resources natin, lahat ng bahagi ng HR. Kasama rin po rito yung naging mass promotion natin nung nakaraan. Kung matatandaan po natin, lahat ng salary grade 1, tinaas po natin papuntang salary grade 3. Bakit po natin ito ginagawa? Una, dahil naniniwala tayo na kung ano yung pwedeng gawin, dapat hindi na tayo magdalawang isip. Bakit po? Kailangan natin taasan ang antas ng serbisyo ng pamahalaan. Pangalawa, nilalayo po natin ang birokrasya natin, nilalayo natin ang empleyado natin mula sa politika. Gusto natin umaandar ng maayos ang ating pamahalaan. Gusto natin nakakapagtrabaho ng maayos ang ating mga empleyado na hindi nangangamba na pag malapit ang eleksyon, ipapatawag na. Alam niyo na po yun, hindi ko na kailangan ulit-ulitin po siguro yun. Naintindihan naman po siguro natin yun. Pero sana wag nating baliwalain yung pagkakataon na ito dahil bagamat tinatanggal nga natin yung politika mula sa ating birokrasya at nilalayo natin ang politika,
sa ating mga empleyado para makapagtrabaho kayo ng maayos, na hindi po iniisip ang kung ano-ano, di tayo nanganib o nangangamba, ay wala man kayong utang na loob sa akin o sa HR o sa department head ninyo, ay tandaan po natin parati na ang nagpapasweldo sa atin ay ang taong bayan. Ang nagpapasweldo sa atin ay ang taong bayan. Ibig sabihin, may pananagutan po tayo, hindi sa akin, may pananagutan po tayo sa bawat taxpayer na Pasigueño na nagpapasahod sa atin. Kaya ibig sabihin, kailangan lalo pa nating galingan, lalo pa nating husayan, at magtrabaho po tayo ng tapat, magtrabaho po tayo, lalo pa nating sipagan sa ating mga trabaho. Sa mga bagong permanent, okay lang naman po yun, di ba? Okay. Hindi na po sa mga bagong permanent, kundi para po sa ating lahat. Kahit po sa mga casual, kahit sa mga JO, kahit sa mga consultant, contract of service, matagal na dito, elected, pare-pareho po yan. Basta tao nagpapasweldo sa atin, kailangan mas mataas yung standards, mas mataas ang level of accountability o pananagutan sa tao. Kailangan ayusin po natin ang ating mga trabaho. At kaugnay po rito, ay sana po ay lagi tayong pumanig sa katotohanan. Alam nyo, marami po ngayon, may mga nakikita po tayo, di ba, mga trolls, ganyan. May mga iba po tayong troll na naabutan, nagpapanggap na empleyado, nagkakalat ng mga fake news. Alam ko naman po, no, sa 10,000 sa atin, meron talagang iilan na makulit. Meron pong ilan na hindi makaunawa, meron pong ilan na may mga bagay na hindi naintindihan. Halimbawa po, yung bonuses natin. May ibang bonus na automatic. May ibang bonus po na performance-based. At importante din po yan kasi pera ng tao po pinag-uusapan natin. Hindi po pwedeng basta-basta na lang. Pero tayo naman, naka-maximum tayo. Wala po tayong ibang LGU na makikita na mas malaki po yung mga bonus na binibigay kaysa sa atin. Totoo po yan. Pasensya na kung sinasabi ko ng diretsahan. Pero alam ko naman po, iilan lang naman yung mga empleyado natin na mahuhulit na gano'n. Mas marami po yung mga troll na nagpapanggap na empleyado. May mga nakita po talaga tayong gano'n. Ang inihiling ko lang po sa atin ay muli po, nilalayo kayo sa politika. Pero sana po ang bawat isa sa atin ay pumanig sa katotohanan. At pag alam natin na totoo ang isang bagay, ay yun po yung ikalat natin, yung pong sabihin natin. Pag alam natin na hindi totoo ang isang bagay, ay sana kontrahin din po natin. Dahil napaka-importante po yan, na ang humalat ang katotohanan at hindi fake news, hindi kasinungalingan. Konting paalala lang po mula sa akin. Pero higit sa lahat, tayo po ay masaya, tayo po ay papasalamat sa Diyos dahil nandito po tayo, bigyan tayo ng pagkakataon para magpakilala ng malawakang mga pagbabago sa ating human resources. At siguro, lalo na po sa mga mas matatagal na sa ating lokal na pamahalaan, nakita at naramdaman naman po natin, ninyo ang mga pagbabagong pinakilala natin. Mula sa mass promotion, hanggang sa mass regularization program, hanggang sa improvement sa ating learning and development program. Sana po patuloy tayong magkaisa sa layunin na lalo pang taasan ang antas ng serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat sa inyo. God bless sa mga empleyado ng lungsod ng Pasig. Mabuhay po kayo. Adjourn na po tayo.